Huwag yung tubig, konti tubig. Nasusunog na. Ayun mga idol, oh, panoorin natin dito mga idol, no, kung gaano ba kahalaga na marunong tayong gumamit ng fire extinguisher. Wala yung tubig. Enforcer yata ito mga idol, no, itong may-ari ng motor. So dala na niya yung ano, no, binigyan na siya ng fire extinguisher. Ayun, no. Mabuti mga idol, no, at may tumutulong diyan, no, ng mga bystander sa lugar. Bumabukas. So, naunahan pa siya ng isa mga idol, no, itong isang tumulong sa kanya pero hindi kaya, maliit yung fire extinguisher niya. Tinatanggal niya mga idol, hindi siya marunong. Ayun yung isa. Anong gagawin mo ngayon pag wala kang idea? Kung hindi ka aware paano gamitin yung fire extinguisher, hindi niya maano ngayon. Di na. Tusta na yung motor niya. So, ganito mga idol, kung gaano ba kahalaga na marunong tayong gumamit, no? Bakit naman yung isa, nabuksan niya kung sira yung fire extinguisher? Ibig sabihin, hindi lang talaga siya marunong gumamit. Yun, no, napatay agad. Kung kanina niya pa nagamit yun, hindi na sana lumala, no? Hindi na ganun kalala yung nangyari sa motor niya, yung sunog. Ibig sabihin, itong si Sir, no? MTPB, so malamang enforcer to kasi parang may ganun yung suot niya, oh. So tulad niyan, kapag ka-enforcer tayo, dapat marunong tayo kasi kung mayroong nasiraan sa kalsada, paano tayo mag-responde? Yung isang 5'9", no, security, marunong din. Good job, 5'9", at marunong ka, no, na gumamit ng fire extinguisher. So wala na, no? So kanina mga idol, binigyan na agad siya ng fire extinguisher. Kung nagamit niya kagad yun, kung marunong siya gumamit, hindi na sana lumala yung sunog sa motor niya. Ngayon, nakatingin lang siya. Kaya mga idol, no, kapag binibigyan tayo ng training, ay yung mga taga Bureau of Fire, no, taga BEP, nagkandak ng training sa atin, dapat subukan natin, huwag tayong mahiya, huwag tayong magaling-galingan na, marunong na ako niyan, hindi na kailangan. I-testing natin para talagang aktual, marunong tayong gumamit ng fire extinguisher. So dito mga idol, no, may ipakita pa ako na isang sample ng video. So ganito rin. Huwag yung tubig, konti tubig. Nasusunog na. Baba niyo pa! Ayun mga idol, no, dito sa video, no, makita natin na gusto sanang buhusan ng tubig. Pero tama yun mga idol, no, huwag natin buhusan ng tubig. Kasi lalong mag-apoy yan. So dapat fire extinguisher. So yun mga idol, ang laki, no, binaba, no. Kasama si 5'9" doon, yung security. Gusto sana niyang buhusan, no, itong taga Jollibee, no. Yun yung uniform niya, eh. So dito mga idol, napakahalaga kung dapat marunong tayong gumamit ng fire extinguisher. So ito, ang laki mga idol, sigurado kung nagamit to, tapos na kagad yung sunog. Wala na agad yan. Pero nakita natin, no, hindi marunong si 5'9". So may fire extinguisher nga sa area nyo, pero hindi nyo naman magamit kasi hindi kayo marunong. So ito, mayroong maliit. Ayan. So shout out dito kay Sir, no. Lumala na, oh. Ayun, hindi rin marunong yun kasi pumitik. Ito yung gumamit, yung isa, bystander yan, naka-short. Napatay nila yung sunog. Di ba? Hindi na sana lumala yung, S5 na yan, nandiyan na lang. Flower base na lang siya doon, bulak-bulak na lang, kasi hindi marunong, no? So, patay na mga idol. Meron pa daw. So, pasalamat tayo, no? Mayroong mga bystander na marunong gumamit. Yung taga Jollibee, marunong din. Hindi na pa ng taga Jollibee, no? Sa 5'9", nanonood na lang. Diyan ngayon, dito natin makikita kung ano yung kahalagahan, no, na dapat marunong tayong gumamit ng fire extinguisher. Yun mga idol, nakita natin, no, ang laki ng hawak niya na fire extinguisher pero hindi niya nagamit. Ang sabi nila, sira daw. So sino may kasalanan? Di ba? Ikaw pa rin may kasalanan na nakaposting dyan. Kasi ibig sabihin, kung sira yung fire extinguisher dyan, na nakaposting dyan, no, or nakalagay dyan sa tusiro mo, sa area mo, ibig sabihin, hindi ka nagkakandak ng inspection. Hindi mo chine-check monthly, no? Kasi mga idol, meron niyang form dyan na pipila pa nyo monthly, dapat ini-inspect niya dyan kung goods pa ba or good pa ba, kung pwede pa bang gamitin yung fire extinguisher or expired na. Katulad niyan, sira daw, so hindi na magamit. Kayo pa rin yung may kasalanan kasi hindi kayo nag-check. So dapat chine-check natin yan monthly. Tapos kapag expired na, may expiration date naman yung mga idol, no?
makita natin, dapat nire-replace na natin yan. Nire-report natin sa management or dun sa facility na dapat palitan na or sira na. Hindi yung katulad yung mga idol, no? May actual na incident, hindi natin magamit. So kitang-kita pa sa video na walang nagawa yung security. Nanonood na lang, naunahan pa ng mga bystander. So yan yung mahirap mga idol. Hindi maganda yung feedback niyan para sa ating mga security. Kasi tayo yung mga security dyan, no? Tayo yung first line of defense. Tayo yung magsisecured. Pero pag ganyan, wala tayo, no? Or mangmang tayo sa paggamit ng fire extinguisher, paano tayo makatulong? Paano tayo pagkakatiwalaan? So hindi natin alam kung paano gamitin. Dapat mag-aaral tayo, no? Pag-aaralan natin. Sumali tayo or kumuha tayo, no, ng mga training. Katulad niya, napakasimpleng gamitin ng fire extinguisher. Ayan mga idol. So ako mga idol, kami dito sa bahay, meron kaming nakahandang fire extinguisher. Para in case of emergency, meron tayo or meron kaming magamit. So dito sa gilid mga idol, ito yun, no? Ito yung form na yon. May date yun dito. Pwede natin checkan, no? Monthly. Kung expired na ba o hindi. So ganito rin doon sa mga posting natin mga idol. So yung pag-check nito kung expired na ba o hindi, dapat ibaliktad lang natin, no? Yan. I-fill natin kung parang meron siyang bumagsak, ibig sabihin goods pa yon. Ayan. So sabi kasi nila, no, ang paggamit doon nitong fire extinguisher is pass. Pero para sa akin mga idol, meron yung T, no, or T-pass. Ibig sabihin ng T-pass, ito yung mga idol, no? There's the seal. Ito yung seal. Nakasilyo yan. Silyo. Yan. Pag terse siya, iikot mo to, terse. Ibig sabihin, pupunitin mo yung silyo. Pag na-terse mo na yung silyo, pull the pin. Ito po yung pin, mga idol. Ito yung pin. Hilahin mo yung pin. Pero siyempre, wag mo muna ito pindutin. Ganito lang, nakaganito. Yan, nakaganyan lang. Pull the pin. Kasi pag pinindot mo to, nabubuhos na yan, no? So, pull the pin. Tapos, yung I'm the nozzle. Ito yung nozzle niya mga idol. I'm the nozzle. So hawakan mo sa dulo, wag dito. Kasi pag dito mo hinawakan yan at pinindot mo to, ito, gaganon to. Hindi mo makontrol. So dapat dito ka sa nozzle. I'm the nozzle. So yung is mga idol, squeeze the lever mga idol, no? So nakahawak ka dito, squeeze mo yung lever, pero tingnan mo yung hangin, yung direksyon ng hangin. Kung papunta doon yung hangin, dito ka pipisto. Pero kung doon galing yung hangin, doon ka pipisto. Kasi kapag sinalubong mo mga idol yung hangin, papunta sa'yo yung laman ng fire extinguisher. So dapat tingnan mo yung wind direction. Dapat doon ka nakapisto kung saan yung hangin. Kung nandito yung hangin, papunta ka doon. Huwag mo salubungin. Pagkatapos, sweep side to side. So iganon mo siya mga idol. Huwag mo lang nakatutok na ganyan, iganon mo siya, no, sa apoy. Tirahin mo yung apoy. Baka mamaya sayang lang yung fire extinguisher. So kapag patay na yung apoy mga idol, at halimbawa lang, no, mayroon pang apoy doon sa dulo, kapag wala nang laman yung fire extinguisher, dapat itumba po natin. Ayan, nakatumba dapat siya. Kasi kung nakatayo, ang ibig sabihin, may laman pa yan. So kung wala nang laman, itumba natin. Kapag ka nakatumba at yung mga makakita niyan at marunong din, no, may training din, no, patungkol sa fire extinguisher, makita nila nakatumba, hindi na nila dadamputin yan. Kasi ibig sabihin, damit na po yan, empty na. Pero kung nakatayo yan, ibig sabihin may laman pa. So pwede nilang puntahan, bitbitin, at magresponde. So ganun lang po kasimple mga idol, no? Hindi ko sinasabi na kayo kailangan din bumili, pero mas maganda mga idol, meron din tayo nakahanda, no, na fire extinguisher sa mga kabahayan natin kasi magagamit natin yan, no, in case of emergency.